Good morning po sa inyong lahat. Ngayon na nga lang pala ulit ako nakapag-upload ng vlog natin kasi nga merong mga nangyaring hindi inaasahan. Medyo na down din kasi ako sa mga sinasabi ng mga tao dito sa amin kaya tinigilan ko na muna yung pagbablog. Tira din kasi yung nauna kong ginagamit na cellphone sa paggawa ng video. At saka marami pang ibang dahilan kaya rin ako tumigil sa paggawa ng video. Kasi na nga doon yung paglalagay ng voice over sa mga videos na ginagawa ko noon. Hindi rin naman kasi ako pala salita na tao kaya nahihirapan talaga ako maglagay ng voice over. Medyo nahihiya rin kasi ako maglagay ng voice over kasi hindi ko naman alam kung maganda ba o pangit yung magiging kalabasan ng voice over ko. Akala ko din talaga kasi nung una madali lang gumawa ng video at mag voice over kaya nagtry ako. Di ko naman alam na mahirap din pala. Pero ngayon ay susubukan ko ulit gumawa ng mga videos at i-upload ko na ulit sa bago nga pala nating page. Kaya sana po suportahan niyo po ang aming bagong page. Yun pa din naman po yung pangalan ng page namin. At sana madagdagan pa po yung mga followers natin. O siya, tama na muna ang kwento. Nung isang araw nga pala inanguha kami ng bagumon. Siguro mga 2 timba yung mga nakuha namin bagumon kaya ay pinatabag agad namin. Siyempre, kasama din ako ni ate sa panguha ng bangumon. Marami kaming nakuha. Siyempre, kaya ako sumama, nagputik ako. Pero hindi ako nonimat, sumama lang ako. Princess kaya ako. Charot! At may batang sumingit na nga sa pag-voice over ko. At dahil nga ilang araw na din natabag itong bagumon, kaya niluto na din namin kasi wala din kaming ulam ngayon. Ang balak nga sana naming luto dyan ay gagataan lang namin tapos lalagyan ng sili. Kaya lang gusto ng kapatid ko ay ukoy daw. Kaya inukoy na lang namin yung iba. Mas gusto kasi nila yung ukoy ang luto. At dahil nga napakatigas ng shell ng bagumon na yan, mas nauna pang nasira yung martilyo kaysa doon sa shell ng bagumon. Oh my God. Hello, labot ka. Pakita mo. Pakita mo. Guys, sa sobrang tigas ng, ano tawag dito? Bagumon. Mas nauna pang nasira yun. Oh my gosh! Nasasira pa yung ano. Dali tayo kay Father. At dahil nga nasira na yung martilyo, kaya napagdesisyon na namin sungkitin na lang ng karayom ng laman ng bagumon. At yan, nung mas madali pa pala yung pagsungkit ng laman kaysa doon sa pagpokpok, hindi na sana nasira yung martilyo. Ako din, katulong din ako sa pagtanggal ng laman at pagpupuknan. Baka hindi ako pakainin ni ate pag hindi ako nagtulang eh. Kaya tinulungan ko na lang sila. Kawawa naman sila eh pag hindi ko sila tinulungan. Sabi ko kay ate, i-okay na lang yon kasi mas masarap pa yung okoy eh. Sabi ko pa nga sa kanila, ilagyan pa ng cheese kasi mas masarap pa yun eh. Ako na muna mag-base over. At dyan nga, ang bagal ni ate Angel maghimay. Dyan mas mabilis pa ako maghimay sa kanya. Ang dami ko nang nahihimay sa kanya, aunti pa. Ilang oras nga kami naghimay dyan. Kasi ang dami namin nakuha. Guys, kayo rin, manguha na rin kayo ng bagumon, magluto na rin kayo. Sinasabi ko na sa inyo na masarap ito, try nyo. Kung malapit lang kayo dito eh, bibigyan ko kayo. Ang dami ko nang nasabi, ay hindi pa pala si ate tapos dito. Maghimay ng bagumon. Guys, follow nyo kami ha. Tsaka i-share nyo na rin. Salamat. Si ate na ang mag-base over, pagod na ako eh. At napagod na nga yung isang bata at umalis at maglalaro na nga daw siya. Napakadala nga lang pala namin mag-ulam ng ganito kapag wala lang talaga kami maiulam saka lang kami nangunguha ng bagumon. Pero madalas nangunguha kami ng ganito pandala lang sa mga kamag-anak namin gustong kumain ng mga ganito. Sabi kasi sa ganito yung mga kamag-anak namin lalo na yung mga nakatira na sa syudad. At minsan kapag may handaan ginagawa din nila tong pulutan. Kaya kapag dadayo dito yung mga kamag-anak namin hindi talaga nawawala sa handaan namin yung mga ganitong handa kasi mas paborito nilang ipulutan yung ganito. At matapos nga ang ilang oras ng paghihimay, ito na nga pala lahat yung nakuha namin. Bali, hahatiin nga pala namin sa dalawa ito kasi iluluto namin yung isa ng ginataan at yung isa naman ay ukoy nga. Pagtapos nga pala naming mahimay ay inilaga ulit namin para mas lumambot pa itong bagumon. Medyo makunat din kasi ito eh kaya kailangan ilaga ulit siya ng pangalawa. Ako na ulit, naggayat na nga si ate ng Ricardo. Ito na nga yung gagawin naming ukoy. Nilagyan na nga nila ng paminta, asin at bitchin. At pagkatapos nilagay na nila yung ginayat na Ricardo.
At syempre nilagyan din namin ng itlog. At syempre pagkatapos ilagay ng itlog ay imekos-mekos na natin ng malala. Syempre para masarap. At syempre ang panghuli ay harina. At ang pagkatapos ilagay ng harina, ang kasunod naman ay ilagay ang tubig. At ito na nga pala yung nilagyan namin ng cheese powder. Siguradong masarap to. Ito na, magpipilito na kami. Yan na nga pala yung walang cheese. Guys, hindi pa nga luto, gusto ko nang matikman. At sa wakas guys, luto na yung isa, gusto ko nang matikman. At ito na nga, iluluto na ni ate yung may cheese. Guys, sinasabi ko sa inyo, masarap itong may cheese. Naku guys, mapapadami na naman yung kain ko kasi masarap yung ulam. Sure ako, lalong-lalo na si Kuya EJ. Sigurado ako, gabundok na naman yung kanin ni Kuya sa pinggan. Charot lang! At ayan na nga, luto na yung may cheese. Hay nako, kung ako po sa inyo, manguha na rin po kayo. At magluto na rin po kayo ng ganito. Hindi po kayo magsisisi dahil masarap po talaga ito. Legit masarap po talaga. Taob ang kaldero nyo pag ganito ulam nyo. At ayan, luto na, kain po tayo. Salamat, bukas po ulit.